Nagtatago si Snowy sa likod ng isang bato, pinipilit na huwag masyadong lumakas ang paghinga dahil wala sa plano niya ang mamatay ngayon. Kinakabahan siyang nagtataka kung makakatulong ang kakayahan niyang pumunta sa ilalim ng lupa, iniisip kung gaano kalalim ang aabutin ng kakaibang harang na ito. Mabilis siyang sumubok na gumalaw sa ilalim ng lupa habang sinimulan niyang hukayin ang lupa. Ngunit bago pa siya makagalaw ng maayos, biglang naramdaman ni Zuan Yangzi ang kanyang presensya. Galit siyang sumigaw, nagtatanong kung sinubukan ng ahas na tumakas, at agad na ginapos ang paggalaw ni Snowy gamit ang kanyang gravitational art. Habang hinihila ni Zuan Yangzi si Snowy palapit sa kanya sa pamamagitan ng kanyang gravitational art technique, nagyelo si Snowy sa ere, lubos na nagulat sa lakas nito. Napagtanto niya na natagpuan siya ni Zuan Yangzi sa sandaling kumilos siya ng bahagya. Habang kinaladkad siya nito sa harapan niya, palutang-lutang at walang magawa, malamig siyang nagmasid na isa lamang itong demonyong ahas na hindi pa man lang umabot sa foundation building. Ipinapalagay niyang bahagi siya ng isang grupo, at humingi ng impormasyon kung nasaan ang kanyang mga kasabwat. Nanatiling tahimik si Snowy, tumatangging magsalita. Nang makita iyon, lalong nag-alab ang galit ni Zuan Yangzi. Inamin niyang medyo iginagalang niya ito, hindi lang dahil sa pil nito, kundi pati na rin sa tapang nito. Gayunpaman, inamin din niyang kalaban pa rin niya ito dahil sa pagpatay nito sa kanyang disipulo sa ilalim ng kanyang ilong. Ginamit niya ang Soul Pinning Spear, at pinatama ito kay Snowy. Walang pag-aatubili, sinimulan niya ang isang blood sacrifice. Inutusan niya ang kanyang mga disipulo na simulan ang proseso at huwag mag-iwan ng sinumang buhay. Umuugong ang kanyang boses. Habang nagsisimulang maglaho ang mga ahas sa paligid, naghiyawan ang mga disipulo. Sinasabing nararamdaman na nila ang biglang pagdami ng enerhiya. Nagsimula pa silang purihin si Zuan Yangzi, buong pagmamalaking ipinapahayag na susunod sila sa kanya habang buhay. Samantala, dahan-daang nawawala ng malay si Snowy. Lumulutang ang kanyang isipan habang tinatanggap niya na ang pangangaso ng malakas sa mahina ay maaaring batas ng kalikasan, ngunit nagtataka kung kailangan ba talagang maging ganito kalupit. Habang pinapanood ang patayan na ito, napagtanto niya na kung magpapatuloy ito, masisira ang buong kaharian ng ahas. Maaaring maglaho ang buong populasyon ng ahas sa bansa. Ang tinatawag ni Zuan Yangzi na hustisya ay walang iba kundi purong katayan, isang bagay na hinding-hindi niya matatanggap. Nanatiling ganap na tahimik si Snowy, hindi naglakas loob na kumurap man lang. Alam niyang ang pakikipaglaban kay Zuan Yangzi ngayon ay purong pagpapakamatay. Samantala, nakatayo si Zuan Yangzi ng matayog na may maniac grin. Nag-aanunsyo na malapit na siyang mag-breakthrough sa ika-8 antas ng Chi Refinang. Mabilis niyang inilabas ang kanyang foundation building peel at sinimulan ang proseso ng breakthrough, handa nang umabot sa isang bagong antas ng kapangyarihan. Ngunit bago pa siya matapos, isang matalim na espada ang biglang lumipad mula sa malayo. Ang soul-breaking sword ni Snakey. Humiwa ito sa hangin at agad na pinatay ang ilang disipulo ni Zuan Yangzi sa isang malinis na paghataw. Pagkatapos ay nagbago ng direksyon ang espada at sumugod ng diretsyo patungo kay Zuan Yangzi, na umagaw sa atensyon ng lahat. Nang makita ito, ngumiti si Zuan Yangzi, napagtanto na nagtagumpay ang kanyang plano, na ang paggamit kay Snowy bilang pain ay matagumpay na nakahikayat sa kanyang kasabwat. Gayunpaman, habang naghahanda siyang ipagtanggol ang sarili, biglang nagbago ulit ng direksyon ng espada. Sa pagkakataong ito ay diretsyo patungo sa cauldron. Nanatiling kalmado si Zuan Yangzi, halos natutuwa, at pinuri ang katalinuhan ng kanyang kalaban dahil sa pag-target sa cauldron sa halip. Sa kabilang banda, nanunood si Kui Yuan nang nagpapanik habang ina-activate ni Zuan Yangzi ang kanyang protektibong aura. Ngunit sa pagkagulat ng lahat, hiniwa ito ng lumilipad na espada ng walang kahirap-hirap. Sumigaw si Kui Yuan, at sumigaw na mag-ingat si Zuan, sumisigaw na ang espada ay tila napakalakas at kakaiba para maging normal. Habang nagpapanik siya tungkol sa pagtambang sa kanila sa panahon ng kanilang breakthrough, lumaki ang mga mata ni Snowy sa tuwa. Napagtanto niya na dumating si Snakey para iligtas siya. Habang malapit na ang espada na tumama sa cauldron, napagtanto ni Zuan Yangzi na kailangan niyang gawin ang isang bagay tungkol dito, kung hindi ay masisira ang buong plano niya.
Mabilis niyang ginamit ang kanyang galaw na Chen Kun, nilock ang espada sa ere bago pa ito tumama. Pagkatapos ay nagcast siya ng freeze, nakulong ang sandata sa lugar, at sinasabing wala itong magagawa. Hindi niya inaasahan na ang kasabwat ay isang foundation building great demon. Gamit ang kanyang nakakatakot na gravitational art, hinayla niya si Snakey palabas ng pinagtatagwan, hinaladkad siya sa hangin ng diretsyo patungo sa kanya. Sinubukan ni Snakey na gumalaw, ngunit hindi, nakadikit siya na parang insekto sa pandikit. Mabilis niyang napagtanto na ang gravitational art ni Zuan Yangzi ay labis na malakas, napakalakas na hindi niya man lang may kilos ang isang daliri. Kahit na wala siyang daliri, ang presyon ay napakabigat, pakiramdam niya ay may suot siyang 10 hindi nakikitang dumbbells. Habang nagpupumilit huminga si Snakey, ngumiti si Zuan Yangzi at nagtanong kung siya rin ba ang sumire sa kanyang wooden puppet dati. Nanatiling tahimik si Snakey, habang kalmadong nagkomento si Zuan Yangzi na dumating si Snakey sa perpektong oras dahil ang kanyang spiritual chi at body nutrients ay top quality. Binigyan pa niya ito ng rating na 9 sa 10 na para siyang naghuhusga ng isang cooking show. Inipon ni Snakey ang lahat ng kanyang lakas at galit na sumigaw. Kay Zuan Yangzi, inutusan siyang huwag siyang hawakan. Ngunit hindi man lang natinag si Zuan, nanatili lang siyang tahimik, at casual na itinapon si Snakey ng diretso sa cauldron, tinawag siyang nakakainis. Habang walang magawang lumilipad si Snakey sa hangin, mabilis niyang napagtanto na tama ang hula niya. Hindi siya uubra kay Zuan Yangzi, na nasa unang yugto na ng core formation. Kung ikukumpara doon, ang foundation building stage ni Snakey ay parang biro. Tahimik niyang inamin na ang kapangyarihan ni Zuan Yangzi ay higit pa sa matandang bruha, na ngayon ay tila mahina kumpara sa kanya. Habang hinihila siya palapit ng cauldron, nagpapanik si Snakey at sinubukang mag-isip ng paraan para makatakas. Doon niya biglang naalala ang kayamanan na ibinigay sa kanya ni Dogo bago sila maghiwalay, ang sinabi sa kanya na gamitin lamang sa mga sitwasyon ng buhay o kamatayan. Naalala niya na sinabi ni Dogo na ang kayamanan ay sapat na makapangyarihan upang makipagpaligsahan sa sinumang kalaban. Mabilis niyang binuksan ito, at isang maliit na salamin ang lumitaw sa harap niya. Ito ang bronze mirror ni Dogo, isang hindi pa rin alam ni Snakey ang kalidad. Sa sandaling nakita niya ito, kinilala niya ito bilang ang salamin mula sa Zexia Pavilion, ang parehong sinubukan ni Dogo na nakawin. Nanlaki ang mga mata ni Zuan Yangzi sa pagdududa, napagtanto kung ano ito, ang maalamat na Heavenly Demon Mirror ng sekta ng Zexia. Ayon sa pag-alala ni Zuan Yangzi, inagaw ng sekta ng Zexia ang salamin na ito daan-daang taon na ang nakalipas, at hanggang ngayon, walang nakakaalam kung paano ito ay activate. Lubos siyang natigilan, isang demonyong ahas ang gumagamit nito. Nang akalain niyang hindi na ito maaaring maging mas kakaiba, lumabas ang sarili niyang imahe sa loob ng salamin. Napansin ni Zuan Yangzi na hindi gumagalaw ang kanyang refleksyon. Nagpapanggap lang, ginaya siya ng refleksyon ng eksakto. Mabilis niyang ginamit ang kanyang Chen Kun Chaos Palm upang sirain ang salamin, ngunit bago pa man tumama ang kanyang atake, umatake rin ang imahe sa loob gamit ang parehong galaw. Nagkabanggaan ang dalawang palad sa gitna, na lumikha ng isang malakas na shockwave. Napangiwi si Zuan Yangzi sa sakit, habang may maliit na sugat na lumitaw sa kanyang kamay, at napagtantong malakas ang kapangyarihan ng salamin. Samantala, nabasag ang gravitational art technique, at sa wakas ay nagkaroon ng kalayaan si Snakey. Mabilis siyang lumayo sa cauldron, sumisigaw na malaya na siya sa wakas. Nakangiti, pinuri niya si Dogo, inamin na ang kayamanan ay talagang tumutupad sa pagiging tanyag nito. Talagang kaya nitong makipagpaligsahan sa anuman. Si Zuan Yangzi, na patuloy pa ring lumalaban, ay nakatitig sa salamin at bamulong na kaya pala ito ang tunay na kapangyarihan ng salamin. Inamin niyang minamaliit niya ito noon. Agad na inulit ng refleksyon ang kanyang mga salita, kinopya maging ang kanyang tono. Nanood ang mga disipulo sa paligid ng may pagkamangha, nagbubulungan sa pagitan nila tungkol sa kung paanong matutumbasan ng salamin ang bawat galaw ng kanilang master. Nagkomento ang isa sa kanila na ang refleksyon ay hindi lang mukhang Master Zuan Yangzi, kundi lumalaban din na parang siya. Napagtanto na nakulong siya sa isang perpektong mimicry duel, tiningnan ng masama ni Zuan Yangzi ang salamin, handa nang ibigay ang lahat.
Tinawag niya ang artifact na isang masamang magical treasure, nagtataka pa rin kung anong uri ng isinumpa itong bagay talaga.